Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng relihiyon na ito, ang Islam ay kakaiba sa iba pang mga relihiyon dahil ito ay relihiyon na iba yung nagbibigay diin sa kahalagahan ng kaalaman. Na ang lahat ng bagay na may kinalaman sa relihiyon na ito, sa mga paniniwala, mga gawaing pagsamba, pang-araw-araw na mga gawain, lahat ng ito ay nakasalalay sa kaalaman. Kaalaman na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anyo ng Quran na salita ni Allah at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating pinangahawakan at sinusunod bilang ating huwaran at pamantayan sa ating pamumuhay, insyaallah. Kaya nga, para sa sino man na naghahangad ng tagumpay sa relihiyon na ito, marapat niyang tahakin ang landas ng kaalaman. Kung hinahangad niya ang paraiso, ay panghawakan niyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman, ay padadaliin ni Allah para sa kanya ang landas patungong paraiso. Na magiging tama rin ang kabaligtaran nito, na sino mang hindi nag-aaral, sino mang walang kaalaman, siya ay mahihirapan na makapasok sa paraiso. Sino man ang walang kaalaman, kahit siya pa ay kabilang sa mga nag-aangkin ng kaalaman, subalit hindi naman talaga siya nag-aral at hindi nakinabang sa pag-aaral o sa kaalaman, hindi rin magiging madali para sa kanyang pagpasok sa paraiso dahil ang kanyang mga gawain ay hindi aayon o hindi magiging kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi nga niya nalalaman. Na mula nga rito nalalaman natin ang katotohanan sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkatulad ba ang mayroong kaalaman at ang mga walang nalalaman? At sumagot si Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito, sa pamagitan ng isa pang aya, sinabi niya, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Iniangat ni Allah sa matataas na antas yung mga nanampalataya na kabilang sa inyo at yung mga binigyan ng kaalaman. Nasa aya na ito, tinukoy ang mga may kaalaman bilang mga tao na binigyan ng kaalaman dahil ang kaalaman ay nakakamit lamang sa pamagitan ng taufik o gabay ni Allah. Hindi ito basta-bastang nakakamit ng sino mang matalino o masipag. Ang kaalaman ay bibigay ni Allah sa sino mang karapat-dapat sa kaalaman na ito, insyaallah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat na makilala natin ang ating mga sarili. Kung sa kaalaman na ito ay saan ba tayo nabibilang? Tayo ba ay nabibilang sa mga naghahangad nito at nakikinabang dito? O tayo ba ay nabibilang sa mga nag-aambag lamang dito at hindi masyadong nakikinabang rito? O tayo ba ay nabibilang sa mga tao na dinadaan-daanan lamang ang kaalaman at hindi nakikinabang dito? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'atinillahu bihi minal huda wal ilm kamathali gaydhin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun kabilatil ma' fa'ambatatil kala wal ashbul kathir." Ang katulad daw ng mensahe na dala-dala niya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na mensahe ng gabay at kaalaman, ay katulad ng ulan na dumating sa lupa at merong mga nakatanggap nito na kabilang sa mga tao na sila ay naging katulad ng mga masagana at malulusog na mga halaman na tumubo at lumago. At gayon din, meron namang ilan sa kanila na maaring hindi sila tinubuan ng halaman, subalit wakana minha ajadab amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas. Na meron din naman sa kanila na hindi tinubuan ng halaman, subalit nagawa naman nila na iimbak ang kaalaman at nagdulot si Allah ng pakinabang sa mga tao sa pamagitan nila. Washarabu minha wasaku wazara'u
Sa pamagitan nila ay nakainom ang mga tao mula sa tubig na naimbak dito at sila ay nag-igib dito at nakapagsaka sa pamagitan nito. At panghuling uri sa paghalimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saba ta'ifatum minha ukhra, at meron pang nauhuling pangatlong uri ng mga tao, innama hiya ki'anun la tumsikmaan. Ito raw ay maihalin tulad sa mga tao na katulad ng patag na lupa na walang tumutubong halaman dito at hindi rin nakakapag-imbak dito ng tubig. Wala tumbitu kala, fadhalika mitlu man fakkaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athinallahu bihi. Ang unang uri daw ng tao na ito na silang tumanggap katulad ng lupa na tumanggap ng tubig o ng ulan at tumubo mula sa kanilang mga halaman, ay katulad ng nag-aral ng relihiyon ni Allah at naunawaan ito at sila ay nakinabang sa kaalaman na ito, na dahil nga dito sila ay natuto at nagturo. Sila ay natuto at nagturo, fa'alima wa allam, wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'sa walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. At ang pangatlong uri naman ay yung mga tao na hindi sila pinagdulutan ng kanilang kaalaman ng anumang karangalan, na dahil dito hindi nila tinanggap ang gabay ni Allah. Na mula sa paghahalimbawa na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa mainam na kalagayan ng unang dalawa na halimbawa. Yung katulad ng lupa na tumanggap ng tubig ulan at tumubo mula rito ang mga halaman, at ang isa pa na tumanggap ng lupa at naimbak dito ang tubig at nakinabang dito ang mga tao. Subalit ang pangatlo, sila yung mga tao na walang saysay sa kanila ang kanilang kaalaman. Walang saysay sa kanila ang kanilang kaalaman na hindi lamang ito, hindi nila pinakinabangan dito sa dunya, bagkus ay maaaring magiging pananagutan pa nila sa araw ng paghuhukom. Kaalaman na nakakamit sana nila, subalit dinadaan-daanan lamang nila o hindi nila pinapansin dahil meron silang mga bagay na mas mahalaga pa para sa kanila, ang kinang ng mundong ito at iba't iba pang mga mapanlinlang na mga bagay sa mundong ito at iba pang kanilang mga ambisyon, na sila ay pinipigilan ng kanilang kayabangan o ng kanilang pagiging mahiyain sa pagkakamit ng kaalaman na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sinasabi ng mga scholar, la yanalul ilma al-mustakbir wala al-mustahi. Hindi nagkakamit ng kaalaman ang mayabang dahil siya ay nagmamalaki na hindi na niya kailangan pang mag-aral, at hindi naman ang mahiyain dahil siya ay nahihiya na makihalubilo sa mga tao at mapabilang sa mga nag-aaral dahil inakala niya na iisipin ng mga tao na siya ay mangmang din kapag siya ay napaupo kasama ang mga tao. Na bandang huli, meron ding isang uri ng pagiging mahiyain na ang dulot nito ay ang yabang ng tao. At ang parehong ito ay naglalaman ng pagmamalaki at hindi marapat na ugali ng sinumang tunay na naghahangad ng kaalaman sa relihiyon na ito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sikapin natin na pabilang tayo doon sa katulad ng lupa na dinatnan ng ulan at tumubo rito ang mga halaman. At kung wala mang tutubo sa atin na halaman, maging kabilang tayo sa mga nag-aambag sa kaalaman katulad ng lupa na matigas na naimbak dito ang tubig at pinakinabangan ng mga tao. At huwag na tayong mapabilang doon sa mga tao na hindi sila nakinabang sa kaalaman kahit kailan, kahit ito'y dumarating sa kanila, kahit ito ay dinadaan-daanan lamang nila dahil sila ay mayroong ibang mga bagay na pinahalagahan sa halip ng relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kaalaman na hinihimok ang mga Muslim na pag-aralan ito, unang-una ay ang kaalaman sa relihiyon. Ikalawa, maaaring ang kaalaman ay hindi direktang may kinalaman sa relihiyon, subalit kung ito ay magdudulot ng pakinabang sa Islam at sa mga Muslim, ito ay kaaya-aya rin na pag-aralan. Subalit gayon nga, isang babala, hindi lahat ng kaalaman
ay marapat na pag-aralan. Kaya ang tao ay marapat na magsikap na pag-aralan lamang ang makabuluhang kaalaman. Dahil tunay na maraming mga kaalaman ang umiiral sa panahon natin ngayon. Kaalaman tungkol sa mga buhay ng mga artista, kaalaman tungkol sa iba't ibang mga walang saysay na mga hobby o mga pinagkakaabalahan ng mga tao. At iba't iba pang mga kaalaman na maaring hindi lamang umuubos sa kanilang mga oras, bagkus ay nagdudulot pa na sila ay magkasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alalahanin natin palagi na ang relihiyon na ito ay relihiyon na nakasalalay sa kaalaman, at ang sino mang walang kaalaman sa relihiyon na ito ay walang tunay na pinangahawakan sa kanyang relihiyon at hindi nakatayo sa matatag na pagtatayuan ng kanyang relihiyon. Bagkus siya ay magiging katulad lamang ng damo sa mga dahon nito na nililipad ng hangin o inuuga ng hangin, at hindi katulad ng isang matatag na poste o haligi na datnan man ng lindol ay nananatiling nakatayo, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating relihiyon ay nakapundasyon sa ating kaalaman, kaya nga magsikap tayo sa pagkakamit ng kaalaman sa relihiyong ito, at kabilang dito ang pananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkamit ng kaalaman na kapaki-pakinabang, insyaallah. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa sa mga dua na itinuro niya sa mga sahaba, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Allah, ako ay nagpapakupkop sa iyo laban sa kaalaman na walang pakinabang. Na unang-unang kahulugan ng kaalaman na walang pakinabang, kaalaman na walang idudulot na kabutihan sa relihiyon o kabutihan sa buhay ng Muslim sa mundo man na ito o sa kabilang buhay. At gayon din maaari ring mangyayari na ang kaalaman ay walang saysay o walang kabuluhan sa tao, dahil maaring kaalamang Islamiko ito, subalit hindi niya inunawa sa tamang pag-uunawa at hindi niya isinabuhay sa tamang pagsasabuhay. Kaya nga ang dua na ito ay napakahalaga. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Allah, nagpapakupkup ako sa iyo laban sa kaalaman na walang pakinabang. Wa amalin la yarfa. O kaya ay mga gawain na hindi tinatanggap ni Allah. Wa kalbin la yaksha, at puso na hindi natatakot kay Allah. Wa qawlin la yusma, at pananalita, lalong-lalo na ang ating mga panalangin na hindi dinidinig ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itatanim natin palagi sa ating mga isip inshallah at sa ating mga puso ang katotohanan ng relihiyon na ito ay relihiyon na kakaiba sa iba pang mga relihiyon, at dapat tayo ay magiging proud, dapat tayo ay magmamalaki sa kakaibang katangian ng relihiyon na ito, dahil ito ay natatangi sa iba pang mga relihiyon na inimbento lamang ng mga tao, dahil ito ang relihiyon para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-iisang relihiyon para sa Kanya, katulad ng Kanyang sinabi, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Tunay ng relihiyon para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa lamang ang Islam.